Eto na nga mga chong, marami tayong PBA updates. RJ Abarrientos, sigurado na nga ba ang Rookie of the Year Award? Ano nga ba ang nangyari sa first tune-up game ng Barangay Ginebra kontra Terra Firma? Ilang linggo bago magbukas ang panibagong season ay todo na nga yung paghahandang ginagawa ng Barangay Ginebra. Nitong mga nakalipas na araw, may mga lumabas na balitang nagkaroon na raw ng tune-up game ang kupunan ni Coach Tim at may mga lumalabas pa na may suntukan na nangyari. Wala ngang katotohanan ang mga yan dahil ngayong araw, September 24, ay ang naging first tune-up game ng Barangay Ginebra kung saan nakatapat nila ang Terra Firma Jeep. Yan nga yung kauna-unahang tune-up game ng Barangay Ginebra. Kaya naman, yung mga nabalitaan yung di umanong tune-up game ng Ginebra nitong mga nakalipas na araw ay imbento lang. Pero ano nga ba ang nangyari sa naging first tune-up game ng Barangay Ginebra kontra Terra Firma? Ginanap nga yung tune-up game na yan ng Ginebra sa isa sa kanilang practice facility na upper deck sa Pasig. Ayon sa ating mga source ay maganda ang itinakbo ng Barangay Ginebra. Hindi pa satisfy si Coach Tim sa ipinakita ng kanyang mga players, pero ang magandang balita nga mga chong ay nagpakita na sa wakas si Maverick Ahanisi. Kung matatandaan nyo, ditong mga nakalipas na araw ay no-show si Maverick sa practice ng Ginebra kahit pa ilang linggo na magmula nang mag-start yung kanilang paghahanda. At sa first appearance nitong si Maverick ay diretso agad ito sa tune-up game kontra Terra Firma. At yung mga player nga ng Ginebra na maganda ang ipinakitang performance ay itong kanilang inaasahang big man na si Japet Aguilar. Halos wala ngang makadikit kay Japet sa loob ng painted area. Yung first overall pick naman ng Terra Firma na si Gio Chu ay wala sa nasabing tune-up game. Kaya naman naging dominante si Japet sa loob ng painted area. As usual, yung mga key players ng Barangay Ginebra, yung malaki yung naging contribution sa kanilang naging tune-up game kontra Terra Firma Jeep. Ginamit na rin ni Coach Tim yung kanyang mga bagong players na sila Norbert Torres at Sunny Steel. Tinake nga yan ni Coach Tim as a test para subukan yung mga nadagdag sa kanilang kupunan, especially itong si Norbert Torres na pinakamagagamit ni Coach Tim para maging kapalitan ni Japet sa loob ng painted area. At ayon sa mga source, ay okay naman yung pinakita ni Norbert Torres. Nakikipagbalyaan sa loob ng painted area. Pagdating kay Sunny Steel ay okay rin naman, pero kailangan pa nitong mag-adjust sa physical game ng PBA at kanilang sistemang ginagamit na triangle offense. As of now, limited lang yung footage na ating maipapakita. Pero ayon sa mga source, ay okay na okay yung pinakita ng Ginebra. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin satisfy si Coach Tim sa ipinakita ng Barangay Ginebra at mukhang magkakaroon pa ng adjustment. As of now, yan yung kauna-unahang tune-up game ng Barangay Ginebra para sa kanilang paghahanda sa paparating na panibagong season. At expected na sa mga susunod na araw ay magkakaroon pa ng another tune-up game ang Barangay Ginebra. Dahil gaya nga ng sabi natin kanina, hindi pa satisfy si Coach Tim sa ipinakitang performance ng kanyang kupunan. Kaya mga chong, ano masasabi nyo sa first tune-up game ng Barangay Ginebra kontra Terra Firma? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. RJ Abarrientos, sigurado na nga ba ang Rookie of the Year Award? Paparating na nga ang panibagong season ng PBA, pero kasabay niyan ay i-anunsyo kung sino nga ba ang nakakuha ng Rookie of the Year Award. At as of now, napakalaki ng chance at halos sure na si RJ Abarrientos ang magiging Rookie of the Year. At halos imposible na itong matalo sa nasabing award dahil siya yung nangunguna pagdating sa statistical points dahil yan sa kanyang dalawang finals at isang semis appearance
sa nakalipas na season. Consistent din na double digit yung kanyang contribution sa kanyang rookie season, kaya naman napag-iwanan niya yung kanyang mga karibal sa Rookie of the Year award na sila Cedric Berfield na hindi man lang nakapasok sa playoffs at Justin Baltazar na maraming games ang hindi nailaro sa Converge 5RXers. Kaya naman, kahit wala pa yung anunsyo ng PBA, ay halos sigurado na talaga na si RJ Abarrientos ang magiging Rookie of the Year. Para sa akin mga chong, deserve yan nitong si RJ Abarrientos. Napakalaki nga ng kanyang contribution at impact na nagawa sa Barangay Ginebra. Natulungan niya nga ang kanyang kupunan na makapasok ng finals. Hindi man niya nakuha ang kanyang kauna-unahang kampyonato sa PBA, pero napakalaki ng epekto niyan dahil bilang yan sa Rookie of the Year award. Sa ngayon, tuloy-tuloy yung improvement na itong si RJ at yan nga yung maganda sa nasabing gwardya. Kaya mga chong, ano masasabi nyo? Si RJ Abarrientos na nga ba ang magiging Rookie of the Year? Ano rin yung masasabi nyo sa naging first tune-up game ng Ginebra kontra Terra Firma Jeep? I-comment mo lang dyan sa ibaba.